Sa ibang balita, umarangkada nga ang isang job fair para sa mga balikbayang naapektuhan ng kaguluhan sa gitnang silangan. Para sa 13 sa tanghali, si Camille Gonzalez live. Mga kasama umarangkada nga dito sa MIC Center ng Quezon City Hall Compound ang bagong Pilipinas Bayanihan para sa balikbayang manggagawa, natid ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ng Department of Migrant Workers, kung saan 800 OFW na nagbalik bansa dahil sa sigalot sa Middle East ang mabibenepisyuhan. Sa layo ng pamahalaan na siguraduhin mabigyan ng asistensya ang mga OFW na lubhang naapektuhan ng nagpapatuloy na krisis sa Middle East. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos, naglunsad ang Department of Migrant Workers o DMW ng National Reintegration Network o NRN at job fair sa ilalim ng bagong Pilipinas, bayanihan para sa balikbayang manggagawa. Ang gustong magnegosyo at gustong magtrabaho. At kami sa Department of Migrant Workers, handa po kami. Ang isa sa strengths namin, yung tinatawag na job matching na sinasabi ni Mayor Joy. Tayo po ay merong at least 200,000 job orders na nakaabang for work abroad para dun sa mga nagmamatch ng skill sets ng mga nanunumbalik. So sinuri ho namin kasi nandun nga yung maagap na survey ni Admin PY at nakita namin yung mga skill sets. Minatch namin sa mga job orders at ang bilang more or less ay 200,000 ng job orders. Kaya itong mga job fairs, mga virtual or face-to-face job fairs na isasagawa natin ay napipinto lamang po. And of course, sa livelihood, andito na ang aming mga kapatid kasama sa gabinete. Ang naturang programa ay nagsisilbing plataporma para sa repatriated OFWs, maging sa kanilang mga pamilya, upang magkaroon ng akses sa asistensya at serbisyo ng local at national government agencies na nakaangkla sa kaalaman, kabuhayan, at kalinga o KKK Reintegration Framework. Direkta namang tinugunan ng pamahalaan ang mga hinaing ng mga OFW sa pamamagitan ng National Reintegration Framework, isang interagency task force na binubuo ng DMW kasama ang mahigit 25 partner agencies tulad na lamang ng DOLE, OWA, DTI, DepEd, DOH, DSWD, at Quezon City LGU. Mayroon ding 15 private recruitment at manning agencies at 13 local employers at companies. Sa tulong ng mga ito, bukod sa pagdinig sa kanilang mga hinaing, binigyan din ng pagkakataon ng mga nagnanais na muling magtrabaho sa ibang bansa. Para kay Patricia na dating domestic helper sa Qatar, bilang isang ina, malaking tulong ang ganitong programa upang matulungang makabangon ng mga tulad niyang OFW. Malaking tulong ang ganitong programa upang matulungang makabangon ng mga tulad niyang dating OFW. Para sa akin po ang laking pag-asa po sa amin. Lahat po na nandito na OFW is nagkakaroon po kami ng lakas ng presensya na matutulungan po kami ng government lalo. Si Michelle naman ay isa sa mga nabenepisyohan ng Voluntary Repatriation Program, kaya malaki ang kanyang pasasalamat sa OWA at DMW. Mabilis ang aksyon ng OWA, ng DMW, MWO sa aming mga OFW. Actually, 1 week, hindi na siya more than 1 week lang kami na meron na silang update sa aming repatriation. Nag-email lang ako, kinontak ko lang sila through message and email, and then meron na silang message agad. May update na sila agad for my repatriation. Naging siguro lucky lang din ako kasi 'di ba syempre may line up 'yon na napaaga yung uwi ko. Kaya thankful ako sa ating gobyerno dito sa Pilipinas na napasama ako sa repatriation. Dahil sa traumang naranasan sa pagtatrabaho sa Bahrain sa gitna ng gera, nagdesisyon itong umuwi at ngayon ay umaasang sa tulong ng DMW ay muling makahanap ng trabaho sa ibang bansa. 3 days ko pa lang dito. So ngayon, syempre, as an OFW, gusto ko pa rin gusto ko pa rin mag-abroad na kung may opportunity pa ako mag-abroad, pwede naman. Kung meron ding local, okay lang din naman. Pero syempre, dahil nga OFW tayo, parang mas more on, focus tayo sa pag-abroad. Bukod sa trabaho, ay sinisikap din ng OWA na mabigyan ng panimulang kapital ang mga OFW na nagnanais na magtayo ng negosyo. Sa mga gustong magnegosyo, meron po tayong tulong kapital. Sa mga OWA members, nagbibigay ho tayo ng startup capital para sa ating mga miyembro. Last year, 25,000 po ang binigyan natin ng startup capital under Balik Pinas, Balik Hanap Buhay.
Meron din po tayo mga tinutulungan na mga enterprises, grupo ng ating mga OFWs. Hanggang 1 milyong pisong binibigyan ng startup capital. Mga kasama, bagamat tiyak na ang kaligtasan ng mga repatriated OFW sa tulong ng OWA at DMW, prioridad pa rin ng National Reintegrated Framework na siguraduhin ang kanilang psychosocial well-being at continuous skill development upang magkaroon ng long-term resilience ang ating mga OFW para na rin sa kapakanan ng kanilang mga pamilya. Para sa Tlong Balita sa Bagong Pilipinas, Camille Gonzalez, dahil sa Tanghali ng Congress TV.